Kayo po mismo, Sir Sunny Africa, you are pro suspending fuel excise tax and even VAT. Doon naman po sa punto ng mga Mm. ekonomista rin at mga eksperto na nagsasabi na hindi maganda yon para sa ekonomiya ng bansa. Paano po ba natin babalansehin yon? Um, sa amin, magmula tayo sa prinsipyo. Yung buwis, hindi yan sa gobyerno eh. Yung buwis ay kinukuha sa sa kita ng ordinaryong Pilipino. So, tingin ko magmula tayo sa konsepto na yun na yung pagtanggal ng buwis ay hindi pagkuha ng pera sa gobyerno. Ito ay paghinto ng pagkuha ng gobyerno ng pera sa mga Pilipino. Ngayon, iba dyan sa mga ekonomista ng sasalitaan dyan tukol sa sa pag-oppose sa buwis. Ang argumento nila, naman daw kasi mga mayaman dyan. Pero sa amin, ganito kasimple lang eh. So ngayon, mahigit 14 na milyong pamilyang Pilipino nagsabing mahirap sila. Bago pa yung oil price shock. Dagdag dyan, mga 7 milyon na lower middle class na nasa alangan sitwasyon din. Kung ipagsama yung more or less 21 milyong pamilyang Pilipino, katumbasan ng mga 80-85% ng populasyon ng bansa. Ngayon, totoo, makikinabang isang minorya ng mga Pilipino. Pero ang tanong kasi ngayon, habang rumaragasa yung krisis, nandiyan na. Nag-umpisa na bumelo yung pagtaas ng presyo ng bilihin, 4.1% inflation ngayon. Siguradong papataki ng 5 or more percent sa mga darating inflation release. Ang tanong, ang bagal ng gobyerno maglabas ng ayuda. Isang kaagad na mabibigay sanang kahit pansamantalang kaunting ginhawa ay bawasan yung buwis. So sa amin, ang tanong ngayon ay anong kailangan na mas marami, hindi yung anong lugi ng gobyerno. Kasi sa totoo lang, mali yung terminong lugi yung gobyerno kung tanggalin yung buwis. Kasi hindi naman sa kanila to begin with. Ikalawa, ba't turing na lugi ang gobyerno sa pagbigay ng suporta? Hindi naman trabaho ng gobyerno kumite. Medyo yun ang malaking problema sa pag-iisip ng maraming opisyalis natin at sa maraming ekonomista. Parang tinuturing yung gobyerno parang negosyo. Hindi trabaho ng gobyerno kumita. Ang trabaho ng gobyerno, tulungan yung pinakamaraming Pilipino na nangangailangan. Kung bahagi niyan ay pagtanggal ng buwis, hindi lang excise tax, kundi ng VAT, itanggalin siya kasi agarang suporta, agarang subsidyo, agarang ginhawa yan. Ngayon, na-raise yung tanong, paano yung gastusin ng gobyerno? Paano pupunaan yung mababawas sa kita because of yung pagtanggal ng buwis? Alam nyo, paulit-ulit yung usapin ng sangkukuhan ng pera yung gobyerno. Pero unang-una, bakit pinapanatili yung napakalaking pork barrel? Alam naman ng marami, yung pinasang 6.8 billion budget, ang tinagal lamang yung flood control kasi controversial, pero natili yung pork barrel sa kalsada, sa tulay, gusali at iba pa. So, at a stroke, tignan talaga yung pondo meron ng gobyerno ngayon na nawawaldas. Ikalawa, even nung panahon ng COVID, narinig na natin yan eh. Sabi ng gobyerno, ay wala kaming pera para sa mabilisang mass testing, etc. Nung 2020 pa lamang, pinupost na ng Ibon at ng Makabayan, nag-file na sa Kongreso, bisan yung mga bilyonaryo na sa ngayon may mahigit 8 bilyong pisong yaman sila. Hindi naman nila ginagamit yan. Wala namang pakinabang sa kanila. Wala namang pakinabang yung publiko kung hindi buwisan yan. Sa amin, simpleng proposal, 1-3% sa buwis sa yaman, mahigit 1-3 billion, pwede makalikom ng kalahating trilyon piso. So para sa amin, hindi ito yung panahon na sabihin, ay, mahirap yan kasi mayaman yan, magreklamo yung mga aliado nila sa Kongreso. Hindi yun ang punto. Ang punto, kung kailangan ng gobyerno ng kita, hindi na pwede sabihin, wala kaming pondo kasi hindi namin binibisan ng mga yaman. Mali yun eh. Lalo't-lalo na, huling punto, dito nakarandang administrasyon, pinabawasan action ng buwis sa mga mayayaman. Habang dinadagdag ang buwis sa mahirap at middle class. So sa amin, sana tignan ng mas marami, maging mas sensitibo, hindi lang ito suspend ng panahon ng kagipitan. Kahit wala pa yung krisis, binabawasan ng buwis sa mga mayamang pamilya dahil sa train law, binabawasan ng buwis pangunahin sa malalaking kumpanya dahil sa create at create more law, pati mga dayang kumpanya, binawasan ng buwis sa kanila, habang nagtanggal ng mga VAT exemptions, in-expand yung VAT base, at ngayon, papatungan pa nila yung pagtaas ng presyo ng produktong petrol sa panigang pamilyan, sa pamilitan ng VAT and oil. May super baluktang pag-iisip na yun eh. At hanggang hindi ma-resolve ng gobyerno yung
realidad. May pondo dyan kung gugustuhin niya. Ang mangyayari, madidig natin, targeting lamang, walang pondo, tapos papalakin yung mga pag-respondin nila. Ang konti-konti ang tinutulungan ng gobyerno. Huwag natin kalimutan, yung nangangailangan ngayon, hindi lang 100,000. Ang nangangailangan ng tulong ngayon, at the minimum, yung 14 na milyong pamilyang Pilipino na nangangailangan ng tulong. Kaya pagmamalaki ng gobyerno, meron kaming 50,000 PUV sa bibigyan ng service contracting. Okay yun para sa mga jeepney drivers. Pero 50,000 lamang yan. Isumo mo lahat ng mga pinagmamalaking programa ng gobyerno ngayon, ang layo-layo dun sa 14 na milyong pamilyang Pilipino, minimum na nangangailangan, idagdag pa yung lower middle class. Sa amin, huwag tayo sumapat sa mga press release. Honestly, every time makabasa kami ng mga press release, parang mema lang, parang may masabi lang na ginagawa. Pero kung susukatin dun sa laki at lawak, lalim ng problema, sobrang liit yung pag-responde ng pamahalaan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.